Pirmahan mo na 'to, Camila. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka papaalis sa pamamahay na ito. Bahay ko rin ito, Stella. Asawa ako ni Adrian at hindi mo ako pwedeng palayasin ng ganito na lang. Asawa? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin, Camila. Isang babaeng amoy mantika, may basahang nakasabit sa balikat at laging nanlilimos ng atensyon. Sa tingin mo ba ang isang lalaking tulad ni Adrian ay mananatili sa isang katulong na tulad mo? Buntis ako. May anak kami ni Adrian. May buhay na nabubuo rito sa sinapupunan ko. At sa tingin mo ba ay sapat na yan para gapusin siya? Pera at kapangyarihan ang kailangan ni Adrian para umasenso. At hinding-hindi niya makukuha yun sa isang pulubing tulad mo na wala nang dinala kundi kahirapan. Sa gitna ng sala ng kanilang maliit na tahanan, nakatayo si Camila habang nanginginig ang buong katawan. Ang mga salitang binitiwan ni Stella ay tila mga matatalas na bubog na direktang bumabaon sa kanyang puso. Ang mga papeles na inilapag ni Stella sa lamesa ay ang katibayan ng pagtatapos ng 7 taon niyang pagsasakripisyo. 7 taon na ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang pangarap, at maging ang huling sentimo mula sa lupang ipinamana ng kanyang mga magulang para lang maging matagumpay ang negosyo ni Adrian. Ngunit ngayon, sa harap ng babaeng nakasuot ng mamahaling sutla at amoy ng banyagang pabango, ang lahat ng sakripisyo ni Camila ay tila naging abo. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng pagkapahiya at galit. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang 5 buwang tiyan, pilit na pinapakalma ang sanggol na tila nararamdaman din ang kaguluhan sa paligid. Hindi ko pipirmahan yan. Maghihintay ako kay Adrian. Magpapaliwanag siya sa akin. Ang boses ni Camila ay mahina, ngunit puno ng determinasyon, kahit pa ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Lumapit siya kay Camila, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa poot. Ang tigas din talaga ng mukha mo, no? Akala mo ba ay mahal ka pa niya? Nandito ako dahil utos niya ito. Ayaw na niyang makita ang pagmumukha mo, Camila. Nakakasuka ka raw. Sa isang biglang pagkakataon, hinablot ni Stella ang braso ni Camila upang pilitin itong humarap sa lamesa. Nagkaroon ng bahagyang tulakan. Sinubukan ni Camila na kumawala. Ang kanyang puso ay nagpapanik dahil sa panganib na dala ng pagkilos ng kaagaw. Ngunit sa isang malakas na tulak ni Stella, nawalan ng balanse si Camila. Bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na sahig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid bago ito napalitan ng isang matalim at nanunuot na sakit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Napaungol si Camila, ang kanyang mukha ay namutla habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Eksaktong bumukas ang pinto ng bahay at iniluwan nito si Adrian. Inaasahan ni Camila ang isang bisig na sasagip sa kanya, isang tinig na magtatanggol sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay ang pagmamadali ni Adrian patungo kay Stella, hindi sa kanya. Adrian, ang anak natin, masakit. Ang hikbi ni Camila ay tila isang pakiusap para sa kanyang buhay. Tumingin si Adrian sa kanya, ngunit walang bakas ng pag-aalala sa mga matang iyon. Sa halip, puno ito ng yamot at pagkasuklam. Ano na namang eksena ito, Camila? Stop acting. Gusto mo lang ba talagang gumawa ng gulo sa harap ni Stella para mapahiya ako? Itinulak niya ako, Adrian.
Dumudugo ako. Huwag mo siyang pagbintangan. Nakita ko, Camila. Sinubukan ka lang niyang kausapin ng maayos pero nagwawala ka na naman. Nakakahiya ka. Isang matalinong babae si Stella, hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Tumayo ka na riyan at huwag kang magpanggap na biktima. Ang boses ni Adrian ay malamig. Tila ba ang babaeng nasa sahig ay hindi ang asawang nagmahal sa kanya sa loob ng maraming taon, kundi isang basurang kailangang iligpit. Inalalayan ni Adrian si Stella patungo sa pinto. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapulupot sa bewang ng kanyang kasintahan. Hindi man lang siya muling lumingon sa asawang iniwan niyang namimilipit sa sakit sa gitna ng sala. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ang huling hatol sa buhay ni Camila. Naiwang mag-isa si Camila, ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang bawat paghinga niya ay puno ng pait. Sa kabila ng matinding sakit, iginapang niya ang kanyang kamay patungo sa ilalim ng sofa, kung saan nahulog ang isang maliit at asul na medyas ng sanggol na kani-kanina lang ay pinapangarap niyang isuot sa kanyang anak. Mahigpit niya itong kinuyom sa kanyang palad. Ang telang ito ang naging tanging saksi sa kanyang pagkadurog. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila sumasakal sa kanya. Walang ibang maririnig kundi ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero. Isang malungkot na ritmo na sumasabay sa dahan-dahang pag-agos ng dugo sa sahig. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala ng mga pangako ni Adrian noong sila ay nagsisimula pa lamang, mga pangakong ngayon ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen sa kanyang bulsa. Sa bawat galaw, ramdam niya ang pagkawala ng kanyang lakas. Sa huling pagkakataon, pinindot niya ang numero ng kanyang kuya na si Tomas. "Kuya, tulong, ang baby ko." Ang boses ni Camila ay naglaho na parang bula sa hangin bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang huling imaheng nakita niya ay ang anino ng isang resibong naiwan ni Stella sa sahig. Isang resibo para sa isang mamahaling yate na nakapangalan kay Adrian. Sa parehong petsa kung kailan sinabi sa kanya ng asawa na wala silang pambayad sa kuryente. Naging blanko ang lahat. Ang tanging naiwan ay ang malamig na sahig at ang nanunuot na amoy ng antiseptiko at dugo sa kanyang gunita. Ang puting kisame ang unang bumati sa nanlalabong paningin ni Camila. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay tila may kasamang bigat, at ang bawat hininga niya ay may dalang pait ng gamot at antiseptiko na nanunuot sa kanyang ilong. Sa kanyang gilid, naririnig niya ang regular at banayad na tunog ng aparatong nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Isang ritmo na tila nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Kahit pakiramdam niya ay namatay na ang malaking bahagi ng kanyang pagkatao sa sahig ng kanilang sala. Camila, salamat sa Diyos, gising ka na. Ang boses ng kanyang kuya na si Tomas ay basag at puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang magaspang na palad ng kanyang kapatid ay nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang pakiramdam. Ang baby, kuya, ang baby ko. Ang unang tanong ni Camila ay halos pabulong. Ang kanyang kamay ay agad na dumaan sa kanyang tiyan, naghahanap ng kasiguraduhan. "Ligtas ang bata, Camila. Isang milagro na kumapit siya," sagot ni Tomas habang pinupunasan ang sariling luha. "Pero sabi ng doktor, kailangan mo ng matinding bed rest. Maselan ang lagay nyo. Isang pagkakamali pa,
Baka hindi na kayo kayanin ng swerte. Nakahinga ng maluwag si Camila, ngunit ang kaginhawaang iyon ay panandalian lamang. Pumasok ang isang nurse at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa gilid ng kama. Ito ang listahan ng mga bayarin sa ospital, isang halagang alam ni Camila na wala siya sa kasalukuyan. Huwag mong isipin yan, Camila. Binayaran ko na ang paunang deposito, isinangla ko ang motor ko. Pag-amin ni Tomas nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kapatid. Kuya, pasensya na. Palagi na lang akong pabigat sa'yo, hikbi ni Camila. Ang sakit ng kanyang katawan ay nahigitan ng hiya na nararamdaman niya para sa tanging taong hindi siya iniwan. Wala kang kasalanan, Camila. Ang hayop mong asawa ang may gawa nito sa'yo. Nasaan siya? Tinatawagan ko siya buong gabi pero hindi sumasagot. Sa kabila ng panghihina, kinuha ni Camila ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadayal ang numero ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Inasahan niyang kahit papaano ang ina ni Adrian ay magpapakita ng kahit katiting na habag para sa magiging apo nito. Hello ma, nasa ospital po ako. Kailangan po namin ng tulong. At bakit ka tumatawag sa akin para humingi ng pera? Ang boses ni Doña Carmen sa kabilang linya ay matalas at walang bahid ng awa. Kung naging maayos kang asawa, Camila, hindi sana naghahanap ng aliw sa iba ang anak ko. Huwag mo kaming sisihin sa kamalasan mo. Utang na loob mo pa sa amin na binigyan ka ni Adrian ng marangal na apelyido. Pero heto ka, gumagawa ng paraan para pagmukain siyang masama. Mahiya ka naman. Pero ma, muntik na kaming mamatay ng anak ko. Kasalanan mo yan dahil sa katangahan mo. Huwag mo na kaming gambalain. Abala kami rito sa bahay, may mahalagang bisita kami. Ang tawag ay naputol ng walang pasabi. Nabitawan ni Camila ang cellphone sa ibabaw ng puting kumot. Ang mga salita ng biyenan ay tila mga sampal na nagpagising sa kanyang natutulog na diwa. Walang darating na tulong, walang bayaning sasagip sa kanya. Ang pamilyang itinuring niyang sarili ay ang parehong pamilyang nakahandang ibaon siya sa limot para sa pera at luho ni Stella. Dahan-dahang bumangon si Camila sa tulong ni Tomas. Humingi siya ng salamin. Nang makita niya ang sariling refleksyon, halos hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Maputla, tuyot ang mga labi, at may mga pasa sa braso. Ngunit sa likod ng pagod sa kanyang mga mata, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang malamig at tahimik na determinasyon. Ibinigay ni Tomas sa kanya ang mga gamit na nakuha niya mula sa bahay ni Camila. Doon, sa gitna ng kanyang mga damit, ay sumama ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa sahig kagabi. Ang resibo ng yate na nakapangalan kay Adrian. Kuya, tingnan mo ito, sabi ni Camila habang tinititigan ang mga numero sa resibo. Sinabi ni Adrian na wala kaming pera para sa check-up ko, pero nakabili siya nito sa parehong araw. At tingnan mo ang account number sa likod. Pamilyar ito sa akin. Ito ang account ng kompanya na ginagamit niya para sa mga supplier. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Ibig mong sabihin, nagnanakaw siya sa sarili niyang kumpanya? Hindi ko pa alam. Pero aalamin ko, sagot ni Camila. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi ako pwedeng manatili rito sa ospital ng matagal. Kailangan kong bumalik sa bahay na yun. Anong sinasabi mo? Delikado ang lagay mo, Camila. Kailangan ko ang mga ebidensya, kuya. Kung aalis ako ng walang dala, tayo ang talo.
Gusto nilang maging biktima ako? Sige, pagbibigyan ko sila. Magpapanggap akong talunan hanggang sa makuha ko ang lahat ng kailangan ko para pabagsakin sila. Pagkalipas ng ilang araw, kahit labag sa loob ng doktor at ni Tomas, nagpumilit si Camila na lumabas ng ospital. Bitbit ang kanyang kaunting gamit at ang sumpa sa kanyang puso. Bumalik siya sa bahay ni na Adrian. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang katahimikan ng isang nagdadalamhating tahanan ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Stella ay nanunuot sa buong sala. Ang mga paboritong kurtina ni Camila na maingat niyang nilabhan at inalagaan ay wala na. Pinalitan ang mga ito ng mga magarbo at kumikinang na dekorasyon na halatang galing sa pera ng ibang tao. At doon, sa gitna ng kanyang dating kaharian, nakaupo si Doña Carmen habang humihigop ng tsaa, tila ba walang nangyaring trahedya. Bumalik ka pa pala. Malamig na bungad ng matanda. Sana ay natuto ka na kung saan ang lugar mo sa bahay na ito. Hindi sumagot si Camila. Tumingin siya sa paligid, sa bawat sulok ng bahay na unti-unti nang binubura ang kanyang bakas. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat hakbang niya sa sahig na iyon ay hindi na para magsilbi, kundi para maghanda sa isang paghihiganti na hindi nila kailanman inaasahan. Ang bawat hakbang ni Camila sa loob ng bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bawat sulok na dati ay puno ng kanyang mga alaala bilang isang mapagmahal na asawa ay binura na ng mga bagong kagamitang tila sumisigaw ng karangyaan. Isang karangyaang ninakaw mula sa kanyang mga luha at pawis. Bakit nakatayo ka lang diyan? Kumilos ka sa kusina at ihanda mo ang hapunan ni Adrian. Huwag mong asahang pagsisilbihan ka namin dito dahil lang sa pagbubuntis mo. Ang boses ni Doña Carmen ay tila latigo na pumalo sa katahimikan ng sala. Hindi sumagot si Camila. Yumuko siya, tinatago ang puot sa kanyang mga mata, at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa anumang patalim. Hinayaan niyang isipin ng kanyang biyenan na siya ay talunan, isang asawang walang laban na bumalik dahil wala nang mapuntahan. Nang sumapit ang gabi, dumating si Adrian. Hindi tulad ng dati, wala siyang dalang bulaklak o matamis na salita. Sa halip, pumasok siya sa silid na tila ba ang asawa niya ay isang bahagi lamang ng muebles. Humiga siya sa kama at malamig na tinitigan si Camila na noon ay nag-aayos ng kanyang mga gamit. Nag-aalala ako sa baby natin, Camila. Kaya please, huwag ka nang mag-imbento ng mga kwento na itinulak ka ni Stella. Alam nating lahat na aksidente ang nangyari dahil sa pagiging praning mo. Simula ni Adrian, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na may amang nasa iskandalo dahil sa mga maling bintang mo? Isipin mo ang kinabukasan ng pamilya natin. Ito ang tinatawag na gaslighting, ang sining ng pagpaparamdam sa biktima na siya ang may kasalanan. Dati-rati, hihingi ng tawad si Camila at maniniwalang baka nga nagkamali siya. Ngunit ngayon, habang nakikinig siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa, isa lamang ang nararamdaman niya, pagkasuklam. Pasensya na, Adrian. Siguro nga masyado lang akong naging emosyonal. Pabulong na sagot ni Camila habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Adrian. Akala ng lalaki, muli na naman niyang napaamo ang kanyang asawa. Nang matiyak ni Camila na mahimbing na ang tulog ni Adrian at ang kanyang biyenan, dahan-dahan siyang bumangon.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol sa gitna ng katahimikan ng gabi. Maingat siyang lumabas ng silid at naglakad patungo sa study room ni Adrian, isang lugar na dati ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Gamit ang isang hairpin at ang kakaunting kaalaman na itinuro sa kanya ni Tomas noong bata pa sila, sinubukan niyang buksan ang nakalock na drawer ng lamesa. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng susi ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa wakas, ang drawer ay dahan-dahang bumukas. Sa loob ay tumambad ang mga bank statements at mga dokumentong hindi kailanman ipinakita sa kanya. Doon, nakita ni Camila ang katotohanang mas masakit pa sa pagkakatulak sa kanya ni Stella. Ang lahat ng perang pinagbentahan ng lupa ng kanyang mga magulang na akala niya ay ininvest sa isang lehitimong negosyo ay inilipat sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Adrian at Stella. Habang naghahanap, isang lumang litrato ang nahulog mula sa mga papeles. Ito ang kanilang wedding photo 7 taon na ang nakalilipas. Ngunit imbes na itago ito bilang alaala, ginamit ito ni Adrian bilang pamunas ng tinta ng kanyang ballpen. Ang mga mukha nila sa litrato ay puno ng itim na mantsa, tila ba dumi lamang ito na walang halaga sa lalaki. Ang sakit ay gumuhit sa dibdib ni Camila, isang huling saksak sa kanyang natitirang pag-ibig. Hayop ka, Adrian. Lahat ng ito galing sa dugo at pawis ng mga magulang ko. Bulong ni Camila, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga dokumento ngunit agad niya itong pinunasan. Sa pinakailalim ng drawer, nakakita siya ng isang asul na folder na may titulong Project Z. Sa loob nito ay may mga listahan ng mga transaksyon at isang pangalan ng isang sikat na politiko na palaging binabanggit ni Stella sa kanyang mga pagtitipon. Hindi maintindihan ni Camila ang lahat ng detalye, ngunit alam niyang ito ang susi sa pagbagsak ni Adrian. Biglang, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa hagdanan. Ang tunog ng bawat hakbang ay palapit ng palapit sa study room. Camila, gising ka ba? Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto, puno ng hinala. Nanigas si Camila sa kanyang kinatatayuan. Ang mga dokumento ay nakakalat pa sa ibabaw ng lamesa at ang drawer ay bukas. Wala siyang mahanap na mapagtataguan habang ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umiikot. Mabilis na kumilos si Camila. Sa loob ng ilang segundo, ipinasok niya ang mga dokumento pabalik sa drawer at maingat itong isinara, ngunit wala na siyang oras para makalabas ng silid. Ang marahas na pagpihit ng hawakan ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa gitna ng dilim, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumisid sa ilalim ng malaking lamesa na gawa sa mabigat na nara. Pumasok si Adrian. Narinig ni Camila ang mabibigat na yabag ng sapatos nito sa sahig na kahoy. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Pinigil niya ang kanyang paghinga, natatakot na kahit ang maliit na tunog ng kanyang pag-ungol ay sapat na para matuklasan siya. Narinig ni Camila ang pagbukas ng isa pang drawer, ang drawer kung saan nakatago ang kanyang mga flash drive. Narinig niya ang kalansing ng mga susi at ang mahinang pagmura ni Adrian sa gitna ng dilim. Pagkalipas ng ilang minutong tila isang kawalang hanggan, narinig niya ang muling pagpihit ng pinto at ang unti-unting paglayo ng mga hakbang ng asawa.
Nang matiyak na wala na si Adrian, dahan-dahang lumabas si Camila mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang likod ay sumasakit at ang kanyang tiyan ay tila humihilab sa tindi ng kaba, ngunit hindi siya tumigil. Muli niyang binuksan ang drawer. Gamit ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen, nagsimula siyang kumuha ng mga litrato. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tila isang maliit na sulo sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang bawat pahina ng Project Z, ang bawat bank statement, at ang bawat pirma na nagpapatunay sa kanyang pagkakalubog sa utang. Kinabukasan, sa gitna ng ingay at amoy ng sariwang isda sa palengke, nakipagkita si Camila kay Tomas. Ang palengke ang tanging lugar kung saan hindi sila paghihinalaan ng mga mata ni Doña Carmen. Hayop siya, Camila. Gusto ko siyang sugurin sa opisina niya at durugin ang mukha niya. Ang boses ni Tomas ay puno ng poot habang tinitingnan ang mga litrato sa cellphone ni Camila. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Huwag kuya, hindi pwedeng suntok lang ang makuha niya. Ang boses ni Camila ay malamig at puno ng talim. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat ng ipinagmamalaki niya. Ang pera, ang kapangyarihan, at ang dangal na ninakaw niya sa atin. Kailangan nating maging matalino. Dinala ni Tomas si Camila sa isang maliit na apartment sa dulo ng isang masikip na eskinita. Doon nakatira si Lando, isang dating kaibigan ni Tomas na bihasa sa teknolohiya at mga sistema ng bangko. Sa loob ng maliit na kwarto na puno ng mga monitor at mga kable, sinimulang suriin ni Lando ang mga litratong dala ni Camila. Ang mga account na ito, hindi ito nakapangalan ng direkta kay Adrian. Paliwanag ni Lando habang mabilis na kumikilos ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ito ay nakapailalim sa isang dummy corporation na ang pangalan ay Stellar Horizons. At tingnan nyo ito, ang pangunahing funder ng korporasyong ito ay ang pamilya ni Stella. Ibig mong sabihin, matagal na nila itong pinaplano? Tanong ni Camila, ang kanyang boses ay halos pabulong dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman. Higit pa roon, Camila, ginagamit nila ang pirma mo para magmukhang ikaw ang nag-authorize ng lahat ng illegal na transfers. Kapag pumutok ang iskandalong ito, ikaw ang unang makukulong, sagot ni Lando na nagpatahimik sa buong silid. Sa gitna ng mabigat na revelasyong ito, dahan-dahang tumayo si Tomas at lumabas ng sandali. Pagbalik niya, may dala siyang isang baso ng mainit na taho. Inabot niya ito kay Camila. Inumin mo muna ito, bunso, sabi ni Tomas. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Naalala mo ba noong bata pa tayo? Noong wala pa tayong iniisip kundi ang maglaro sa ulanan? Sabi ni tatay, kahit anong hirap ng buhay, hanggat magkasama tayo, walang makakatalo sa atin. Ang init ng baso sa palad ni Camila at ang tamis ng arnibal ay tila isang yakap mula sa kanyang nakaraan. Ito ang kanyang golden moment, isang maliit na paalala na sa gitna ng mundong puno ng traidor, may isang taong hinding-hindi siya tatalikuran. Isang butil ng luha ang pumatak sa baso ng taho, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabasag nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Camila. Ang pangalan ni Adrian ang lumitaw sa screen. "Hello?" Sagot ni Camila, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. "Umuwi ka ng maaga mamaya, Camila." Ang boses ni Adrian ay malamig at tila nag-uutos.
May salo-salo tayo rito sa bahay para sa kaarawan ni Mama. Gusto niyang maghanda ka ng maraming pagkain. At by the way, imbitado si Stella. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga bisita natin. Naputo lang tawag. Nanigas si Camila sa kanyang kinatatayuan. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsara sa sahig ni Lando ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumasabog sa ingay ng tawanan at tunog ng musikang nagmumula sa mamahaling sound system na regalo ni Stella. Ang amoy ng masasarap na putahe na niluto ni Camila sa loob ng 8 oras ng walang pahinga ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na nakadisenyo sa bawat lamesa. Ngunit sa gitna ng selebrasyong ito, si Camila ay tila isang anino na gumagalaw sa dilim. Camila, bakit ang tagal ng mga appetizer? Kanina pa naghihintay ang mga bisita. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa kusina. Nakasuot ang matanda ng isang kumikinang na asul na gown at mga alahas na tila gustong sumigaw ng yaman. Tumingin si Doña Carmen kay Camila mula ulo hanggang paa. At ano ba yang suot mo? Isang luma at kupas na duster? Sinadya mo ba yan para magmukha kang katulong at kaawaan ka ng mga tao? Sige, dalian mo na riyan. At huwag kang lalabas sa sala hanggat hindi kita tinatawag. Nakakahiya ang hitsura mo. Hindi sumagot si Camila. Patuloy lamang siya sa pag-aayos ng mga plato, habang ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo at ang amoy ng mantika ay dumidikit sa kanyang balat. Maya-maya pa, narinig niya ang masiglang pagbati sa sala. Dumating na si Stella. Suot ang isang itim na cocktail dress na gawa ng isang sikat na designer. Pumasok si Stella na tila siya ang tunay na may-ari ng bahay. Bitbit niya ang isang napakalaking kahon ng regalo para kay Doña Carmen. Happy birthday, Ma! I hope you like this. It's a limited edition bag from Paris. Ang boses ni Stella ay puno ng tamis at kayabangan. Oh, Stella! Napakabait mo talagang bata. Ikaw ang tunay na anghel sa buhay ni Adrian. Sagot ni Doña Carmen habang niyayakap ang dalaga sa harap ng lahat ng kamag-anak. Hindi tulad ng iba rito na pabigat lang. Sa utos ng biyenan, napilitan si Camila na lumabas para magsilbi ng inumin. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisitang nakasuot ng magagarang damit, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin at mahihinang bulungan. Siya ba ang asawa? Akala ko katulong. Rinig niyang sabi ng isang pinsan ni Adrian. Nang makalapit siya sa pwesto ni na Adrian at Stella, sadyang binitawan ni Stella ang kanyang baso ng red wine. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat para tumigil ang lahat. Ang matingkad na pulang likido ay tumalsik sa mamahaling sapatos ni Stella at sa laylayan ng duster ni Camila. Oh my God! Camila, look what you did! Sigaw ni Stella kahit halatang siya ang may gawa. My shoes are ruined! Do you have any idea how much these cost? Pasensya na, Stella. Kukuha lang ako ng pamunas. Pabulong na sagot ni Camila. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa tindi ng hiya. No, don't just stand there. Lumuhod ka at linisin mo yan ngayon din, utos ni Stella habang nakatingin kay Adrian. Adrian, look at your wife. She's so clumsy. Tumingin si Adrian kay Camila, ngunit sa halip na pagtatanggol, ang nakita ni Camila ay ang parehong poot at pandidiri. Linisin mo na yan, Camila. Huwag mo nang pahabain ang eksena. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan, dahan-dahang lumuhod si Camila.
Gamit ang isang puting basahan, sinimulan niyang punasan ang natapong alak sa sahig at sa sapatos ni Stella. Naririnig niya ang mahihinang tawa ng mga tao sa paligid. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila pagbasag sa huling piraso ng kanyang dangal. Ngunit habang nakayuko, napansin ni Camila ang jacket ni Adrian na nakasabit sa likod ng upuan nito. Mula sa bulsa ng jacket, bahagyang nakalawit ang kanyang main phone, ang teleponong naglalaman ng lahat ng kanyang mga lihim na mensahe. Nang magsimulang magkantahan ang mga bisita sa karaoke at maging abala ang lahat sa pagkukwentuhan, pasimpleng kinuha ni Camila ang telepono ni Adrian at mabilis na naglakad patungo sa banyo. Sa loob ng banyo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas niya ang isang maliit na device na binigay ni Lando. Ikinabit niya ito sa telepono ni Adrian. Ang liwanag mula sa screen ay nagpapakita ng mabilis na paglipas ng mga files at messages patungo sa cloud account na binabantayan ni Lando sa kabilang panig ng lungsod. Ito na ang kanyang golden moment. Ang bawat patak ng kanyang luha sa malamig na tiles ng banyo ay tila nagpapalakas sa kanyang loob. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa ibabaw ng kanyang lumalaking sinapupunan. Konting tiis na lang, anak. Babawi tayo, bulong niya sa sarili, habang ang tunog ng pag-download ng mga dokumento ay tila isang musika ng katarungan sa kanyang pandinig. Ngunit biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng banyo. Camila, alam kong nandyan ka. Lumabas ka riyan. Bakit ang tagal mo? May mga bisitang gustong gumamit ng banyo. Ang boses ni Stella ay puno ng suspisya at galit. Mabilis na tinanggal ni Camila ang device at itinago ito sa loob ng kanyang duster. Inayos niya ang kanyang sarili at mabilis na binura ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng matatalas na mata ni Stella. Anong ginagawa mo sa loob? Bakit ang tagal mo? Tanong ni Stella habang sinusubukang sumilip sa loob ng banyo. Pasensya na, sumasama lang ang pakiramdam ko. Nagsusuka ako dahil sa pagbubuntis ko. Sagot ni Camila, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Umirap si Stella at pumasok sa loob nang hindi man lang siya tinignan ng maayos. Paglabas ni Camila, agad niyang ibinalik ang telepono sa jacket ni Adrian nang walang nakakapansin. Habang nagpapatuloy ang party, nakaramdam si Camila ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang takot. Ito ay ang pakiramdam ng isang mangangaso na nakahanda ng bitawan ang pana. Dumaan siya sa tabi ni Adrian at sa isang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Camila, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pagtitipon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Camila. Habang nagliligpit siya ng mga labi ng pagkain at mga bakas ng kasiyahang hindi naman siya kabahagi, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Adrian patungo sa kanya. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila isang babala. Camila, tingnan mo ito. Ang boses ni Adrian ay malamig at puno ng hinala. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono kung saan nakabukas ang isang alerto mula sa security system. A device has tried to access your data. Tumigil ang mundo ni Camila. Nararamdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa kanyang mga ugat. Ngunit pinilit niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Alam niyang sa sandaling ito, ang kanyang buhay at ang kaligtasan ng kanyang anak
ay nakasalalay sa isang matalinong kasinungalingan. Opo, Adrian. Sinubukan ko. Pabulong na sagot ni Camila habang unti-unting hinahayaan ang mga luha na mamuo sa kanyang mga mata. Yumuko siya, tila isang batang huli sa isang pagkakamali. Bakit? Anong akala mo makakakuha ka ng ebidensya laban sa akin? Singhal ni Adrian habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Camila. Hindi, hindi po sa ganoon. Hikbi ni Camila, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamakaawa. Nagseselos lang po ako. Gusto ko lang makita kung may mga pictures kayo ni Stella sa gallery mo. Gusto kong makita kung gaano siya kaganda kumpara sa akin. Para maintindihan ko kung bakit hindi mo na ako magawang tingnan ng maayos. Ang aroganteng si Adrian ay biglang natahimik. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil sanay siyang tingnan si Camila bilang isang mahina at walang alam na asawa, agad siyang naniwala. Para sa kanya, ang selos ni Camila ay patunay lamang ng kanyang kapangyarihan sa babae. Napakapraning mo talaga, Camila. Tumatawang sabi ni Adrian habang binibitawan ang braso nito. Niyakap niya ang asawa, isang yakap na walang pag-ibig, kundi puno ng pang-uuyam. Huwag mo nang uulitin yun. Wala kang makikita roon kundi ang pagiging miserable mo. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw, muling nakipagkita si Camila kina Tomas at Lando. Sa loob ng maliit at madilim na kwarto ni Lando, binuksan nila ang mga nakuhang dokumento. Ang mga numero sa screen ay nagsasalaysay ng isang kwento ng kataksilan na higit pa sa pisikal na ugnayan ni na Adrian at Stella. Dito nila inililipat ang lahat, Camila, paliwanag ni Lando habang itinuturo ang mga transaksyon patungo sa Switzerland. Gusto nilang palabasin na nalulugi ang kumpanya para itakbo ang pera ng mga board members. At ang masama rito, ang lahat ng loan documents ay may pirma mo. Finorge nila ang pirma mo para ikaw ang sumalo ng lahat ng utang kapag bumagsak ang kumpanya. Nararamdaman ni Camila ang malamig na galit na nananalaytay sa kanyang puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang parehong taong naglulubog sa kanya sa hukay. Ngunit sa halip na manghina, lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Pinagmamasdan niya ang bawat dokumento, tila ba isa itong baluti na gagamitin niya sa nalalapit na giyera. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik na nagluto si Camila ng paboritong adobo ni Adrian. Habang pinapanood niya ang asawa na masayang kumakain, walang nakakaalam sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment, ang huling pagkakataon na pagsisilbihan niya ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa bawat hiwa niya ng karne at bawat halo ng toyo at suka, tila ba inililibing na rin niya ang huling bahagi ng kanyang pag-ibig. Masarap ba, Adrian? Tanong niya nang may banayad ng ngiti. Oo, ganito ang gusto ko. Dapat ganito ka palagi masunurin, sagot ni Adrian nang hindi man lang siya tinitingnan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tumunog ang cellphone ni Camila. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Stella, malamig at tila nagbabanta, ang umalingaungaw sa kanyang pandinig. Alam ko ang ginagawa ng kapatid mong si Tomas, Camila. Simula ni Stella, ang bawat salita ay may dalang panganib. Sabihin mo sa kanya na tumigil sa pakikialam sa mga accounts namin, kundi baka hindi na siya umabot sa susunod na fiesta. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Naputol ang tawag. Nanigas si Camila sa kanyang kinatatayuan
habang ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Ang banta sa buhay ng kanyang kuya ang naging huling mitya. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Doña Carmen ay tila paglapit ni Camila sa bingit ng isang bangin. Walang imik ang kanyang biyenan habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga labi nito ay nakatikom na, tila isang hukom na nakahanda ng magbaba ng sentensya. Paghinto ng sasakyan sa harap ng isang mataas at malamig na gusali, alam ni Camila na narito na sila sa opisina ng abogado ng pamilya. Sa loob ng silid na amoy lumang papel at sigarilyo, naghihintay si Adrian kasama ang isang lalaking nakasuot ng makapal na salamin. Inilapag ng abogado ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. "Pirmahan mo na ito, Camila," simula ni Adrian. Ang kanyang boses ay malambing, ang uri ng boses na ginagamit niya noon kapag may hinihingi siyang pabor. "Ito ay isang special power of attorney. Dahil sa maselan mong pagbubuntis, kailangan mong ilipat sa akin ang karapatan sa lahat ng ari-arian mo, pati na ang natitirang bahagi ng lupa ng mga magulang mo. Para ito sa proteksyon ng bata, para hindi tayo mahirapan sa mga gastusin kapag dumating ang oras." Tiningnan ni Camila ang mga papeles. Ang bawat letra ay tila mga anay na kumakain sa kanyang dangal. Batay sa paliwanag ni Lando kagabi, alam niyang ang dokumentong ito ay hindi para sa proteksyon, kundi para opisyal na ipasa sa kanyang pangalan ang lahat ng utang at nakaw na pera ni na Adrian at Stella. Gusto nilang maging malinis ang kanilang mga kamay habang siya ang nakatali sa kasalanang hindi naman niya ginawa. "Kailangan ko bang gawin ito ngayon? Gusto ko sanang basahin ng maigi." Ang pakiusap ni Camila, ang kanyang boses ay mahina at tila takot. "Wala na tayong oras, Camila." Ang boses ni Doña Carmen ay biglang pumutok sa katahimikan. Sa isang marahas na galaw, kinuha ng matanda ang baso ng malamig na tubig sa lamesa at isinaboy ito sa mukha ni Camila. Ang lamig ng tubig na dumaloy sa kanyang pisngi at leeg ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng tubig na pumatak sa kanyang duster ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Ngunit sa likod ng basang buhok na tumatabing sa kanyang mukha, ang mga mata ni Camila ay nag-aapoy. "Nagmamadali kami, huwag kang mag-inarte," singhal ng biyenan. Tumingin si Camila kay Adrian, naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata ng asawa. Ito ang kanyang golden moment. Sa loob ng ilang segundong pagtititigan, wala siyang nakitang pagmamahal, walang bakas ng 7 taong pagsasama. Ang nakita niya lamang ay ang walang hanggang kasakiman at ang pagnanais na ibaon siya sa limot. Doon, sa loob ng malamig na opisinang iyon, tuluyan nang namatay ang huling bahagi ng utang na loob na nararamdaman ni Camila para sa pamilyang ito. Kinuha ni Camila ang ballpen. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, pumirma siya sa bawat pahina. Ngunit walang nakakaalam na sinadya niyang ibahin ang isang maliit na stroke sa kanyang pirma. Isang paraan na itinuro ni Tomas para ma-void o mapawalang bisa ang dokumento sa oras na kailanganin na niya ang tulong ng batas. "Ayan, masaya na ba kayo?" Pabulong niyang tanong matapos bitawan ang ballpen. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Adrian habang mabilis na kinukuha ang mga papeles. "Ginagawa natin ito para sa pamilya, Camila. Matuto kang magtiwala." Kinagabihan, naiwang mag-isa si Camila sa loob ng madilim na bahay. Umalis si Adrian para raw sa isang business emergency,
Ngunit alam ni Camila na kasama nito si Stella para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang tanging kasama ni Camila ay ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa kanilang bubong at ang kislap ng kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa silid. Bigla, naramdaman ni Camila ang isang matalim na kirot sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ang sakit ay tila isang libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanya. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng sofa. Hindi, huwag ngayon. Anak, huwag muna. Ang kanyang daing na hinaluan ng hagulgol. Ang stress, ang pambabastos, at ang matinding pagkapahiya sa opisina ng abogado ay nagdulot ng premature contractions. Sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone, ngunit ang bawat galaw niya ay tila nagpapalala sa sakit. Ang tanging maririnig sa loob ng bahay ay ang kanyang mabibigat na paghinga at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa labas. Nasa bingit siya ng panganib at ang tanging taong dapat ay nasa tabi niya ay ang mismong taong nagnanais na mawala siya. Ang bawat paghatak ni Camila sa kanyang katawan sa malamig na tiles ng sahig ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang bawat sentimetro ng distansya patungo sa pinto ay binabayaran niya ng matinding hininga at impit na daing. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa mga bintana na tila gustong wasakin ang katahimikan ng bahay na naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kadiliman, narating niya ang pinto. Gamit ang huling natitirang lakas, binuksan niya ito at hinayaan ang sarili na mabasa ng malamig na ulan. Ang lamig ng tubig ay pansamantalang nagbigay ng gulat sa kanyang sistema, sapat na para maabot niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng duster. Sa nanginginig na mga daliri, tinawagan niya si Tomas. Kuya, tulong, ang bata. Ang sumunod na mga oras ay tila isang malabong panaginip na hinaluan ng puting liwanag at ingay ng mga gulong ng stretcher na mabilis na tumatakbo sa pasilyo ng ospital. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na nagmamadali. Laban, Camila. Huwag kang susuko, andito na si kuya. Ang boses ni Tomas ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa realidad mula sa dagat ng sakit. Sa loob ng delivery room, ang katahimikan ay tila isang kaaway. Walang ibang maririnig kundi ang mahinad at mabilis na paghinga ni Camila at ang mahinang utos ng mga doktor. Sa isang huling pag-ire na hinaluan ng lahat ng pait, galit, at pag-ibig na nararamdaman niya, isang mahinang iyak ang bumasag sa katahimikan. Isang napakaliit at kulubot na sanggol ang isinilang, 6 na buwan pa lamang, kulang sa buwan, ngunit may pagnanais na mabuhay. Nang ilapit ang sanggol sa kanya bago ito dalhin sa incubator, naramdaman ni Camila ang isang wagas na pag-ibig na bumura sa lahat ng sugat ng nakaraan. Ito ang kanyang golden moment. Idinikit ni Camila ang kanyang nanginginig na daliri sa salamin ng incubator at sa isang mahiwagang sandali, kusang kumapit ang maliliit at mapupulang daliri ng sanggol dito. Sa maliit na galaw na iyon, tila sinabi ng kanyang anak na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Doon, sa gitna ng amoy ng antiseptiko, isinilang ang isang bagong Camila, isang inang handang maging halimaw para protektahan ang kanyang anghel. Kinabukasan, bumukas ang pinto ng silid ni Camila at iniluwan nito si Adrian.
Inasahan ni Camila na makikita niya ang kahit katiting na kinang ng saya o pag-aalala sa mga mata ng asawa. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking tila pagod at inis. Hindi man lamang lumapit si Adrian sa incubator para tingnan ang kanyang anak. Sa halip, inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng kumot ni Camila. Alam mo ba kung magkano ang kailangang bayaran sa ospital dahil sa premature na panganganak mo? Ang bungad ni Adrian, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal. Wala akong pera para sa mga ganitong kaartehan, Camila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-stress pero heto ka. Gumagawa ng paraan para ubusin ang pondo natin. Napaka-iresponsable mo. Tumingin si Camila kay Adrian. Sa pagkakataong ito, hindi na luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na titig na tila tumutusok sa kaluluwa ng lalaki. Ang bawat salita ni Adrian ay tila mga pako na lalong nagpapatatag sa krus na balang araw ay pagpapakuan niya rito. Wala kang pakialam sa anak mo? Mahinang tanong ni Camila. Anak? Tingnan mo nga yan. Mukhang hindi naman mabubuhay yan. Sayang lang ang gastos sa kuryente ng incubator na yan. Sagot ni Adrian bago tuluyang lumabas ng silid para sagutin ang tawag ni Stella. Naiwan si Camila na nanginginig ang buong katawan sa galit. Pagpasok ni Tomas, nakita niya ang kanyang kapatid na mahigpit ang hawak sa bakal na gilid ng kama. Kuya, ang boses ni Camila ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng talim at determinasyon. Panahon na. Ayaw kong may matira kahit isang pirasong dangal sa lalaking yan. Wasakin na natin sila. Ngayon din. Kinuha ni Tomas ang kanyang cellphone at tinawagan si Lando. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin ang pag-trace sa Project Z. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Tomas mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito ng kanilang lumang bahay sa probinsya na may nakasulat na, "Madaling masunog ang mga lumang alaala kapag masyadong madaldal ang may-ari." Ang malabong liwanag ng syudad na tumatagos sa mga bintana ng ospital ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa tahimik na kwarto. Sa gitna ng pagkakahiga ni Camila, habang nakikinig sa mahinang paghinga ng kanyang natutulog na sanggol sa incubator sa kanyang tabi, isang determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang banta sa buhay ng kanyang kuya ay hindi lamang nagdagdag ng apoy sa kanyang pagnanais na makaganti, kundi nagtulak sa kanya na kumilos ng may higit na kasiguraduhan. Kuya, mahinang tawag ni Camila, ang kanyang boses ay hindi na puno ng panghihina kundi ng isang kalmadong pagtatasa. Kailangan kong bumalik sa bahay. Kailangan kong kunin ang orihinal na flash drive na naiwan ko sa study room. Napakunot noo si Tomas. Anong sinasabi mo, Camila? Delikado. Siguradong nagbabantay sila. Bukod pa riyan, alam na natin ang mga laman ng mga files na yan. Pwedeng itong gamitin ni Adrian laban sa atin kung mahuli ka. Hindi ko pwedeng iwan ang original na file, kuya. Sa lahat ng nakuha ko, iyon ang pinakamalakas na ebidensya. Kung hindi natin maipapakita iyon sa board members bukas sa gala, ang lahat ng sinakripisyo natin ay masasayang at masisisi pa tayo sa panloloko. Paliwanag ni Camila, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakasaradong incubator. Ang kanyang kalaban ay hindi na lamang ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan, kundi pati na rin ang takot sa kanyang sariling kaligtasan. Pero paano ka makakapasok? May bantay na sigurado. Hindi kailangan ng malaking plano, kuya. Kailangan ko lang ng isang pagkakataon.
Magpapanggap akong nagpapahinga sa bahay. Baka sakaling maluwagan ang kanilang pagbabantay. Kinabukasan, sa kabila ng babala ng kanyang doktor at ang pagtutol ni Tomas, nagpumilit si Camila na umuwi. Habang binabaybay nila ang kalsada patungo sa bahay, nakita ni Camila ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas. Dumating pala si Stella at ang ilang mga bisita para sa business meeting nila kasama si Adrian. Tila nagdiriwang na sila sa kanilang napipintong tagumpay. Nang makalapit sila sa bahay, si Doña Carmen ang sumalubong sa kanila na tila ba inaasahan na ang pagdating ni Camila. Ngumiti ang matanda ng isang mapait at mapang-asar na ngiti. Bumalik ka pa pala, Camila. Akala ko ba ay tuluyan ka ng nagbigay daan para sa kinabukasan ng pamilya natin? Napagod na po akong magpagamot, kaya naisipan kong bumalik na lang po dito para magpahinga. Mahinang sagot ni Camila, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Mabuti naman at nagising ka sa katotohanan. Sige na, pumasok ka na. May mga bisita ang asawa mo, huwag mo silang gambalain. Magtago ka na lang sa bodega kung gusto mo. Ang sabi ni Doña Carmen habang binubuksan ang pinto ng bodega na tila ba isang kulungan para sa kanyang manugang. Sa loob ng bodega, malamig at madilim. Amoy ng lumang kahoy at alikabok ang bumabalot sa kanyang mga pandama. Ngunit para kay Camila, ito ay isang pagkakataon. Habang nasa labas ang mga bisita at si Adrian at Stella ay abala sa kanilang pagtitipon, dahan-dahan siyang lumabas mula sa bodega. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagpatak ng tubig sa isang lawa. Unti-unti, ngunit may malaking epekto. Nakarinig siya ng mga boses mula sa study room, tila nagtatalo sina Adrian at Stella. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang gawin ito, Adrian. Alam naman nating delikado to. Ang boses ni Stella ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ito na ang huling hakbang, Stella. Kapag nakuha na natin ang pera at naipasa kay Camila ang lahat ng utang, wala na siyang magagawa. Sagot ni Adrian. At kung magpumilit siyang mangialam, alam mo na ang gagawin. Nakarinig si Camila ng pagkalansing ng mga susi. Tila ang mga sinasabi nila ay direktang patungkol sa kanya. Ngunit bago pa man niya marinig ang mga detalye, may maliit na vase na nakalagay sa isang maliit na mesa na aksidenteng naitulak niya. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay parang isang bomba na nagpatigil sa kanilang usapan. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Naroon si Adrian at Stella, parehong nakatingin sa kanya. Walang pag-iyak, walang pagsusumamo. Sa pagitan nila, nakita ni Camila ang pagkasuklam at ang pagnanais na mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Camila, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Adrian. Sa malamig na ngiti, tinitigan ni Camila si Adrian. Kinukuha ko lang ang naiwan ko. Sa kanyang tabi, nakita niya ang jacket ni Adrian. Mabilis niyang kinapa ang bulsa nito at naramdaman ang pamilyar na hugis ng flash drive. Sa wakas, nakuha na niya ang kanyang hinahanap. Akin na yan! Galit na sigaw ni Stella at sinubukan itong agawin. Ngunit bago pa man ito mangyari, tumalikod si Camila at naglakad palabas. Tila ba walang nakita o narinig. Sa kanyang pagdaan sa tabi ni Stella, sinadya niyang apakan at basagin ang mamahaling sapatos nito na nakaharang sa kanyang daraanan. Ito ang kanyang huling pahayag. Ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment ni Lando ay tila isang baluti na bumabalot sa kanila. Isang uri ng katahimikang hindi nagmumula sa kapayapaan, kundi sa matinding konsentrasyon
bago ang isang malaking pagsabog. Sa gitna ng madilim na silid na tanging ang asul na liwanag mula sa mga monitor ang nagbibigay ng anyo, si Camila ay nakatayo sa harap ng isang luma at basag na salamin. Wala na ang babaeng amoy mantika at may basahang nakasabit sa balikat. Wala na ang asawang laging nakayuko at humihingi ng paumanhin para sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Sa harap ng salamin, isang bagong anyo ang unti-unting nabubuo. Isang simpleng pulang gown ang nakabalot sa kanyang katawan, isang kulay na sumisimbolo sa dugo ng kanyang mga sakripisyo, ngunit higit sa lahat, sa apoy ng kanyang pagbangon. Handa na ang lahat, Camila. Ang boses ni Lando ay bumasag sa katahimikan. Ang lahat ng mga transaksyon, ang mga peking dokumento, at ang boses ni Adrian na umaamin sa Project Z, lahat ay nakaprogram na para lumitaw sa main screen ng Grand Ballroom sa sandaling ibigay mo ang signal. Inabot ni Tomas ang isang maliit na earpiece kay Camila. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at takot. Ako ang bahala sa labas, bunso. Kasama ko ang ilang mga kaibigan na magsisilbing security mo. Hindi ka nila mahahawakan. Salamat, kuya. Sagot ni Camila. Ang kanyang boses ay kalmado na tila isang malalim na dagat bago ang bagyo. Ngayong gabi, babawiin ko hindi lang ang pera, kundi ang dignidad na kinuha nila sa akin. Ito ang kanyang golden moment. Kinuha ni Camila ang kanyang lipstick na kulay matingkad na pula. Maingat niya itong inilagay sa kanyang mga labi. Ang bawat paghaplos ng kulay ay hindi para magpaganda sa paningin ng ibang tao, kundi para magsilbing isang baluti sa labanan. Sa bawat guhit ng pula, tila ba naglalagay siya ng tanda ng digmaan. Nang matapos siya, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin at ngumiti. Isang ngiting puno ng talim at katarungan. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang suite, nagtatawanan sina Adrian, Stella, at Doña Carmen. Suot ang kanilang pinakamagarang damit. Tila ba ipinagdiriwang na nila ang kanilang tagumpay. Finally, the trash is out. Ani Stella habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, suot ang mga alahas na binili gamit ang perang ninakaw nila. Sana ay mabulok na si Camila sa kung saang butas siya nagtago. Hayaan niyo na ang babaeng yun, sagot ni Adrian habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Ngayong gabi, sa harap ng lahat ng mga board members at investors, tayo ang magiging hari at reyna ng industriyang ito. Wala nang makakahadlang sa Project Z. Bago tumuloy sa corporate gala, dumaan muna si Camila sa ospital. Sa pamamagitan ng salamin ng incubator, tinitigan niya ang kanyang anak. Ang maliit na sanggol ay mahimbing na natutulog, tila ba walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumabog. Inidikit ni Camila ang kanyang palad sa malamig na salamin. Para sa iyo ito, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng wagas na pag-ibig. Hinding-hindi ko hahayaan na lumaki ka sa mundong puno ng mga taong tulad ng ama mo. Babaguhin natin ang kwento natin. Pagdating sa harap ng Grand Ballroom, ang ingay ng tawanan at tunog ng mga baso ng champagne ay umaabot hanggang sa labas. Ang bawat hakbang ni Camila sa kanyang matutulis na sapatos ay tila isang marcha ng katarungan. Nang marating niya ang malalaking pintong gawa sa ginto, huminga siya ng malalim. Sa loob, nagsisimula na ang talumpati ni Adrian. Nakatayo siya sa podium, puno ng yabang at kasinungalingan, habang si Stella at Doña Carmen ay nakaupo sa harap, tumatango ng may pagmamalaki.
Ngunit ang lahat ng iyon ay naputol nang biglang bumukas ang pintuan ng ballroom. Ang tunog ng pagpihit ng pinto ay tila isang hudyat na nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng mata ay napabaling sa pintuan. Doon, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, nakatayo si Camila. Ang kanyang pulang gown ay tila isang apoy sa gitna ng silid. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom, tila ba bawat tunog ay isang banta sa kapangyarihang binuo ni na Adrian sa kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang baso ng champagne sa kamay ni Stella ay dahan-dahang nanginig. Ang ngiti ni Doña Carmen ay naging isang maskara ng takot. Ang bawat yabag ng sapatos ni Camila sa makintab na sahig ng Grand Ballroom ay tila isang mabigat na tunog ng kampana na nagbabadya ng katapusan. Ang lahat ng mata, mula sa mga pinakamayayamang negosyante hanggang sa mga board members ng kumpanya, ay nakatutok sa kanya. Ang pulang kulay ng kanyang gown ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa prestihiyosong hangin ng silid. Mabilis na bumaba si Adrian mula sa podium. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagitan ng galit at takot. Sinubukan niyang harangan si Camila bago pa ito makalapit sa harap ng madla. Camila, anong ginagawa mo rito? Nakakahiya ka. Umalis ka na bago ko tawagin ang security. Ang pabulong na bulyaw ni Adrian habang pilit na hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Camila. Ngunit bago pa man niya ito magawa, dalawang malalaking lalaki na kasama ni Tomas ang humarang sa kanya. Si Tomas mismo ay nakatayo sa likuran ni Camila. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta sa sino mang susubok na saktan ang kanyang kapatid. "Don't touch her, Adrian," malamig na sabi ni Tomas. Tumayo rin si Stella mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuyang ngiti. "Oh, look who's here." Ang desperadang asawa na gustong humingi ng limos sa gitna ng isang mahalagang event. "Magkano ba ang kailangan mo, Camila? Just name it, and I'll write you a check. Huwag ka lang manggulo rito." Hindi sumigaw si Camila, hindi siya nagmura. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Stella, isang tingin na nagpatahimik sa tawa ng dalaga. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ng control booth kung saan nakatago si Lando. Isang maliit na tango lamang ang ibinigay ni Camila. Sa isang saglit, ang masayang musika sa ballroom ay naputol. Ang malaking screen sa likod ng podium na dapat ay magpapakita ng tagumpay ng Project Z ay biglang nagbago. Tumambad ang mga bank statements, mga offshore account numbers, at ang mga pekeng dokumento na may pinalsipikang pirma ni Camila. Ang bulong-bulungan sa buong ballroom ay tila isang mabilis na pagtaas ng alon. Nanlaki ang mga mata ng chairman ng board. Isang boses ang umaling-aungaw sa buong sound system. Ang boses ni Adrian mula sa lihim na recording ni Camila, malinaw na ipinapaliwanag kung paano niya nanakawan ang kumpanya at kung paano niya ilalaglag ang kanyang asawa. "Anong ibig sabihin nito, Adrian?" Sigaw ng chairman habang tumatayo at itinuturo ang screen. "Chairman, hindi po totoo yan. Manipulation lang yan ng asawa ko. Baliw siya." Desperadong sigaw ni Adrian, ang kanyang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang mga peluka. Lumapit si Camila sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng dignidad at hindi nanginginig. "Ang mga numerong nakikita nyo ay hindi nagsisinungaling. 7 taon akong nagsilbi sa lalaking ito. 7 taon kong ibinigay ang lahat ng sa akin.
Pero hindi lang niya ako pinagtaksilan bilang asawa, ninakawan din niya ang bawat isa sa inyo na nagtiwala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na bumaling si Stella kay Adrian. Nang maramdaman ng dalaga na lumulubog na ang barko, hindi siya nag-atubiling itulak ang kanyang kasintahan. Wala akong kinalaman dito. Si Adrian ang may pakana ng lahat. Chairman, niloko niya rin ako. Napangiti si Camila sa kawalang hiyaan ni Stella. Kitang-kita ng lahat kung paano naglaglagan ang mga magnanakaw sa harap ng panganib. Samantala, si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib, dahan-dahang napaupo sa sahig habang nakatingin sa kanyang anak na ngayon ay pinapalibutan na ng mga board members at investors na humihingi ng paliwanag. Ito ang kanyang golden moment. Habang ang lahat ay abala sa iskandalo, lumapit si Camila kay Adrian. Sa gitna ng ingay, hinubad ni Camila ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, ang simbolo ng lahat ng kanyang sakit at pagtitiis. Nang dumaan ang isang waiter na may dalang tray ng mga baso ng champagne, malamig na ihinulog ni Camila ang sing-sing sa loob ng isang baso. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa bula ng alak ay tila ang huling tuldok sa kanilang kasaysayan. Tapos na tayo, Adrian. At tapos na rin ang maliligayang araw nyo. Pabulong niyang sabi bago tumalikod. Eksaktong bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang mga pulis na pinatawag ni Tomas. Ang tunog ng mga posas na ikinabit sa mga kamay ni Adrian ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ni Camila. Habang hinihila si Adrian palabas, pilit siyang lumingon kay Camila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Camila, patawarin mo ako. Isipin mo ang anak natin. Hindi lumingon si Camila. Naglakad siya palabas ng ballroom. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang pulang gown ay humahaba sa sahig na tila isang maringal na landas patungo sa kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang niya ay hindi na para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap na siya na ang may hawak. Ang bawat hakbang ni Camila palabas ng grand ballroom ay tila pag-iwan sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makarating sa sasakyan, isang marahas na paghila sa kanyang gown ang nagpahinto sa kanya. Camila, maawa ka! Huwag mong gawin ito sa amin! Ang boses ni Doña Carmen ay basag at puno ng panginginig. Ang dating mapagmataas na matanda na laging nakatingala at puno ng alahas ay ngayon ay nakaluhod sa malamig na semento ng parking lot. Ang kanyang marangyang gown ay nadumihan na ng alikabok at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tiningnan siya ni Camila nang walang anumang emosyon. Ang imahe ng matandang ito na nagsasaboy ng tubig sa kanyang mukha sa opisina ng abogado ay sariwa pa sa kanyang gunita. Pamilya tayo, Camila. Isipin mo ang apelyidong dala mo, ang dangal ng pamilya ni Adrian. Ang pagsusumamo ni Doña Carmen habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Camila. Dahan-dahang yumuko si Camila para pantayan ang tingin ng kanyang biyenan. Ang kanyang boses ay pino, ngunit bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Ang pamilya ay nag-aalaga, hindi pumapatay, ma. Ang pamilya ay nagtatanggol, hindi na namantala. Wala na kayong pamilya sa akin. Ang dangal na sinasabi nyo, kayo mismo ang sumira niyan nang unahin nyo ang kasakiman kaysa sa buhay ng magiging apo nyo. Buong lakas na binawi ni Camila ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng matanda. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang malakas na hagulgol ni Doña Carmen
na tila isang talunang reyna sa gitna ng lansangan. Isang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa malaking iskandalo sa kumpanya ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit sa loob ng isang madilim at masikip na bisita sa presinto, ibang uri ng paghaharap ang nagaganap. Nakatayo si Camila sa likod ng rehas, tinitingnan si Adrian. Ang dating makinis at mamahaling vest nito ay pinalitan na ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at takot. Camila, please. I'm so sorry. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng ambisyon. Ang pagmamakaawa ni Adrian habang nakadikit ang kanyang mga kamay sa rehas. Mahal kita. Mahal ko ang anak natin. Give me one more chance. Utang na loob. Bawiin mo ang mga demanda. Inilapag ni Camila ang isang folder sa maliit na lamesa sa harap ng rehas. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang huling hatol. Pirmahan mo ito, Adrian. Annulment papers. Ayaw kong magkaroon ng anumang koneksyon ang pangalan ko at ng anak ko sa isang kriminal na tulad mo. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Utang na loob? Ang pag-uulit ni Camila, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Binayaran ko na ang utang na loob na yan ng bawat patak ng dugo ko sa sahig ng bahay natin noong iniwan mo akong mamamatay. Binayaran ko na yan ng bawat luha ko habang pinapanood ko ang anak nating lumalaban para sa hininga niya sa loob ng incubator habang ikaw ay nakikipaghalikan kay Stella. Ito ang kanyang golden moment. Tinitigan ni Camila si Adrian ng diretso sa mata, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nakahanap na ng sariling kalayaan. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo kami. Mula ngayon, patay ka na sa buhay namin. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang pinipirmahan ang mga papeles. Ang tunog ng paggasgas ng ballpen sa papel ay tila ang huling hininga ng kanilang 7 taong pagsasama. Paglabas ni Camila sa presinto, sinalubong siya ni Tomas na may dalang balita. Ipinakita nito ang balita sa telebisyon. Si Stella ay naaresto sa airport habang sinusubukang tumakas patungong ibang bansa gamit ang pekeng pasaporte. Ang lahat ng kanyang yaman ay pansamantalang sinuspinde ng batas. Huminga ng malalim si Camila. Ang sariwang hangin ng hapon ay tila isang gamot na humihilom sa mga latay ng kanyang puso. Tumingala siya sa langit at ngumiti ng totoo sa unang pagkakataon. Walang halong pait, walang halong takot. Isang matamis na tagumpay na hindi nakuha sa pananakit, kundi sa pagtayo para sa sariling katotohanan. Tara na kuya, aya ni Camila kay Tomas. Naghihintay na ang anak ko. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pighati. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa madilim na gusali ng presinto patungo sa isang bagong umaga. Ang sikat ng umaga ay banayad na sumisilip sa pagitan ng mga sariwang talulot ng mga rosas at jasmine sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na tindahan ng mga bulaklak. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng bango ng kalikasan, isang halimuyak na tila humihilom sa anumang natitirang sugat ng nakaraan. Ang pangalang nakasulat sa labas ng tindahan na yari sa pinakinis na kahoy ay simpleng ngunit puno ng kahulugan. Ang tahanan ni Camila. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Camila sa gitna ng ulan at kataksilan. Ang lupang dati ay kinuha sa kanya ng kasakiman ay muli niyang nabawi. At dito, sa mismong lugar kung saan siya lumaki,
Itinayo niya ang kanyang bagong simula. Hindi na siya ang babaeng nanlilimos ng pag-ibig. Siya na ang nag-aalaga ng sarili niyang hardin. Mama, look! Pretty! Isang malutong na tawa ang bumasag sa katahimikan ng tindahan. Isang malusog at masayahing bata na may malalaki at kumikinang na mga mata, ang patakbong lumapit kay Camila bitbit ang isang pirasong dilaw na tulip. Ito ang kanyang anak, ang milagrong nabuhay sa kabila ng lahat ng pait. Ito ang kanyang golden moment. Lumuhod si Camila para pantayan ang kanyang anak. Gamit ang maliit at malambot nitong kamay, pinunasan ng bata ang butil ng pawis sa noo ni Camila. Isang inosenteng galaw na tila isang huling haplos ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa bawat pagyakap niya sa kanyang anak, nararamdaman ni Camila na ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang dugo, ang luha, at ang pagkapahiya ay naging sulit para sa sandaling ito. Yes, baby, it's very pretty. Like you. Bulong ni Camila habang hinahalikan ang noo ng bata. Pumasok si Tomas sa tindahan. Bitbit ang ilang mga basket ng bagong pitas na mga bulaklak mula sa kanilang taniman. Masigla ang kanyang anyo at ang mga mata niya ay wala na ang bakas ng takot o galit. Camila, narinig mo ba ang balita sa radyo kanina? Saglit na huminto si Camila sa kanyang ginagawa. Tungkol ba kay Adrian at Stella? Tumango si Tomas. Tuluyan na silang nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo para sa kasong fraud at embezzlement. Si Stella naman ay hindi na nakalabas dahil sa dami ng mga taong lumutang para magreklamo sa kanya. At si Doña Carmen, balita ko, ay nakatira na lang sa isang maliit na kwarto sa probinsya, umaasa sa limos ng mga malalayong kamag-anak. Inasahan ni Camila na makakaramdam siya ng tuwa o tagumpay sa balitang iyon, ngunit ang naramdaman niya ay isang malalim at tahimik na kapanatagan. Wala na ang galit, wala na ang pagnanais na makitang nagdurusa ang iba. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Isang pagpapatawad na nagpalaya sa kanya mula sa tanikala ng nakaraan. Inabot ni Camila ang radyo sa tabi ng kanyang lamesa at dahan-dahan itong pinatay. Ang balita tungkol sa kanila ay hindi na bahagi ng kanyang mundo. Ang kanyang mundo ay ang halimuyak ng mga bulaklak, ang init ng kamay ng kanyang kapatid, at ang tawa ng kanyang anak. Hindi na mahalaga yun, kuya. Ang boses ni Camila ay malinaw at puno ng pag-asa. Ang mahalaga ay ang nandito tayo ngayon. Ang mahalaga ay ang tahanang ito na binuo natin mula sa katotohanan. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, natutunan ni Camila na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbangon. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpapakita sa mundo na ang isang pusong nadurog ay kayang mabuo muli ng mas matatag at mas mapagmahal. Tiningnan ni Camila ang kanyang refleksyon sa malinis na salamin ng tindahan. Ngumiti siya, hindi ang ngiting puno ng talim sa ballroom, kundi isang ngiting nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa wakas, ang ligaw na ibon ay nakahanap na ng kanyang tunay na pugad. Ang kwento ni Camila ay hindi nagtatapos sa pagkapanalo laban sa kaaway, kundi sa pagkapanalo niya sa sarili niyang buhay. At sa gitna ng bango ng mga bulaklak at init ng sikat ng araw, alam niyang ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangako na handa na niyang yakapin.